Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang ating pag-uusapan para sa vlog na ito mga kapolitika ay itong ekspresyon di umano ni Olivia Yase dito sa pambato ng Mexico dahil nakunan po siya ng picture dito sa kanyang jury session kagabi na kung saan ay nakasimangot daw ito nung lumabas si Mexico. So talagang sinadya na i-capture ng mga tao doon sa venue ang expression ng mukha ni Olivia nung lumabas itong pambato ng Mexico. At ang sabi nila is unprofessional daw ang ipinakita ni Olivia at natatakot ang mga Mexican na baka i-unplace yung kanilang kandidata bilang ganti dito sa nangyari sa Miss Universe 2025. So ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At usap-usapan nga po ng mga Latino-Mexican itong naging expression ni Olivia Yase dito sa jury session nung lumabas itong pambato ng Mexico doon sa Miss Cosmo 2025 prelim kagabi, December 17. So agad na kinunan nila ng litrato or ng video itong si Olivia sa kanyang expression dito sa pambato ng Mexico. So natatakot sila mga kapolitika na baka gantihan ni Olivia yung kanilang manok dito sa Miss Cosmo matapos ang rigged na resulta ng Miss Universe or na stall ba yung resulta kung sino dapat yung queen ay mas kinurunahan pa nila yung undeserving. Okay? So, alam ng buong mundo yung nangyari sa Miss Universe at hindi na po natin isa-isahin mga kapolitika yung mga nangyari doon. Pero yung question na posible nga bang maapektuhan ang laban ni Mexico dito sa Miss Cosmo 2025? Kasi ang sabi naman ng mga Latinos ay wala naman daw hindi daw nanalo itong si Olivia doon sa Miss International. So, ano daw yung ipinaglalaban niya dito sa Miss Universe kung in the first place ay doon sa Miss is hindi naman siya nanalo. Okay? So, dito mga kapolitika ang masasabi ko at ang aking opinion ay may posibilidad talaga rin na maapektuhan base dito sa sa expression ng kanyang mukha na nadismaya siya. May posibilidad na maapektuhan yung Mexico at baka ma-unplace pa. Pero malakas kasi siya sa botohan at malaki rin ang pera na ipasok niya dito sa Miss Cosmo. So, baka i-reconsider ng organization na baka makasali siya sa first cut sa top 20 kasi parang unfair naman yung sa kanya mga kapolitika na ma-unplace siya. The fact na napakalaki ng kanyang ipinasok na pera dito sa organization or sa competition. So, yun ang aking masasabi at yun ang aking mag-reaction. But on the other side naman, sa tingin ko ay napaka overreaction lang din itong mga Latino-Mexican dito sa ginawa ni Olivia o yung kanyang expression ng kanyang mukha. Kasi hurado siya mga kapolitika, hindi man pwedeng pumalakpak siya or magpakita siya ng bias sa mga candidate dahil nga yung dapat patas siya sa mata ng publiko. Okay, pero nakita kasi nila mga kapolitika na yumuko daw itong si Olivia din hindi na tumingin doon kay Mexico sa kanyang pagrampa. So siguro ngayon ay dinaramdam pa rin at masakit pa rin sa kanyang loob. Hindi naman hindi naman makakalimutan kasi buong mundo nakasaksi ng pandaraya talaga na ginawa ng Miss Universe. Okay? So doon sa mga Latino-Mexican ay alam nyo naman siguro sa sarili nyo na ang resulta ng Miss Universe ay talagang lutong-luto. So dapat ay tanggapin nila yun na sila ay nanalo lang dahil dito sa impluensya ni Raul Rucha at nung tatay ni Fatima. Dahil kung wala talaga yun ay baka nga unplace itong pambato ng Mexico, which is nangyari na yan in the past few years. So kawawa naman mga kapolitika at hindi pa nakamove on itong mga Mexican dito kay Olivia gayong nasa kanila naman yung corona. Ano pa ba yung hinahanap nila? So kung matatalo man sila dito sa Miss Cosmo, I believe na hindi dapat lasisin si Olivia kasi napakarami pang judges kasi kung makikita talaga ng ibang mga hurado na may potential ang kanilang manok dito sa Miss Cosmo ay talagang maganda ang maging ranking nila. Pero kung si Olivia lang ang maghila ng score ng kanilang manok ay hindi naman siguro yun maging reason para ikakabagsak ng kanilang kandidata, di ba?
So, nasa kandidata pa rin, in other words, yung maging kapalaran ng kanilang bansa dito sa Miss Cosmo 2025. Okay? So, yun mga kapolitika, at ano po ang inyong mag-reaction? Posible nga bang maapektuhan ang laban ng Mexico dito sa naging base sa facial expression daw ni Olivia Yase, na kung saan is binabash siya ngayon ng mga Mexican dahil unprofessional daw. Professionalism left the chat. The faces of Olivia Yase become viral when Mexico came out in the preliminary of Miss Cosmo. Girl, enjoy your last seconds of fame because you made it that far. So ito yung comment nila mga kapolitika, na out of professionalism daw itong si Olivia Yase dahil yumuko daw siya nung lumabas na itong pambato ng Mexico. So sa tingin nyo mga kapolitika, malalaglag kaya itong pambato nila dahil dito sa sa paging hurado ni Olivia Yase sa Miss Cosmo 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Naku mga be, may nangyayari sa Miss Cosmo stage. At kung nanood ka ng preliminaries, alam mo kung sino ang tahimik pero delikado ang galawan. Si Miss Cosmo Philippines Chelsea Fernandez. Take note hindi pa to finals, pero 2 special awards na agad ang napunta sa kanya. Una, Eventista Best in Swimsuit. Grabe be! Hindi ito yung basta pa sexy lang, no? Ito yung klase ng performance na kontrolado, kalmado, pero nakatingin ang lahat, di ba? At pangalawa, Parade of Beauty Award. Dito mo makikita na hindi lang lakas ang dala niya mga be, kundi elegance at presence na ramdam kahit wala siyang ginagawa. Di ba? 2 magkaibang categories, 2 magkaibang strengths, pero iisang pangalan. Chelsea Fernandez. Pero kung tatanungin ko kayo mga be, coincidence nga ba ito? O may binubuo ng momentum papuntang final?